Jed, ano ang ibinigay na dahilan ni Senator Lacson sa posibleng hindi pagko-convene ng Senado? Senate President Pro Tempore Panceloting Lacson na kung mananalo sa botohan yung mga tututol o mag-oppose sa pagko-convene ng Senate as an impeachment court ay maaari ngang hindi ito matuloy. Nilinaw ni Senator Lacson ang prosesong pagdaraanan bago formal na maging isang impeachment court ang Senado. Aniya, hindi maaalis ang posibilidad na may mga kasamahan sila sa Senado na kukontra na litisin ito oras na dumating na ang articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, bagamat bahagi ng kanilang tungkulin ang mag-convene, maaari itong dumaan sa botohan kung may maghahain ng mosyon na tututol dito. Paliwanag ni Senator Lacson dahil ang Senado ay binubuo ng 24 na miyembro. Hindi ito maituturing na one-man court kung kaya't ang boses ng mayorya ang masusunod. Sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide niyo yung house, hindi ba In-anticipate namin, may magkokontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho niyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. Kung may motion na wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court, hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. So majority pa rin yung magre-rule. Binigyang diin din ng Senate President Pro Tempore na habang hindi pa formal na nagko-convene bilang impeachment court silang mga senador, sila ay kikilos o magde-decide muna bilang Senate as a body. Ibig sabihin, ang desisyon kung itutuloy ang pagbuo ng impeachment court ay nakadepende sa botohan ng mga senador sa ilalim ng kanilang regular na tungkulin. Balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung House. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin na majority, yun ang ruling ng court. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene, kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang, sorry. I have to correct myself. Samantala, aminado si Senator Lacson na maaaring mauwi sa legal na usapin sa Korte Suprema kung sakaling magpasya ang Senado na huwag mag-convene bilang isang impeachment court. Dahil dito, maaari aniyang may maghain ng petisyon sa Korte Suprema tungkol dito. Dahil ngayon ay hindi pa naiaakyat o naitatransmit yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, mayroong iba't ibang possibilities and eventualities na inaasahan yung mga senador at isa na rito yung binabanggit nga ni Senator Lacson na posibleng hindi matuloy yung pagko-convene kung mananalo sa botohan yung mga mag-oppose o tututol na mag-convene ang Senate as an impeachment court. Pero nauna nang binanggit noon ni Senate President Vicente Tito Soto III na hindi na dadaan pa sa botohan yung pagko-convene nila as an impeachment court. So ayan yung mga ilang bagay na antayin natin dito sa Senado oras na umakyat nga yung articles of impeachment ni Vice President Duterte. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina.